home to the Black Nazarene, which is visited by thousands of people every day. It is also home to a sizable Muslim population and a perfect place in Manila for locals, travelers and shoppers who want to go on a food trip, taste Filipino Muslim cuisine, and search for great deals and low-priced items. The Philippines' capital city Manila is divided into several districts, including Quiapo, which was referred to as the old downtown of Manila, and was named after the once abundant water cabbage in the area called Quiapo by early Indian merchants, specifically the Tamils. Over the years, Quiapo has been transformed into a wealthy district, now famous for its historic churches, busy streets, and lively indoor and outdoor markets that offers everything from exotic fruits, Filipino Muslim delicacies, and local foods, to cheap clothes, gadgets, traditional handicrafts and many more. Ang inabutan ko sa bahay, yung kabit ni Rigor. Inuwi niya dahil buntis daw. Kaya talagang isusumbong ko yung si Rigor at si Lena sa presinto para mawala na sila sa serbisyo. Sobra na yung pambabastos na ginagawa nila kay Marites. Makukuha mo ang pera mo, Ramon. Hindi ako nagpunta rito para lang mamanikan. Nandito ako para singilin ka. Ninanakaw mo ba pera ko? Hindi ako magnanakaw. Makukuha mo ang pera mo sa araw ng kasal ng mga bata. Iisa lang ang silbi mo sa pamilyang ito. At yon ay ang makapag-asawa ka ng mayaman. Wala akong pakialam kung sasaya ka o hindi. Pero isipin mo na lang na ang mapapangasawa ko ay ang lalaking ginawa ang lahat para lang maipagiganti ang kapatid mo. Makikipag-ibig ako kay Babor sa kay Mayor. Paano trabaho natin bukas? Tutuloy pa rin tayo. Sasama kami. Sigurado ako, hindi ka ihinto hanggat di mo na paghihiganti yung pagkamatay ni Bubbles. Madami ng kalaban mo, Tanggol. Dalawa na ang kailangan mo ipagiganti. Kung mag-alala, Tanggol, kasama mo kami sa kahit na anong laban mo. Utang namin ang buhay namin sa'yo, kaya sasama kami sa paghihiganti. Kaya umanda kayo dahil hahanapin natin sila. The one I ordered. Yes, of course, Mr. Mogapi. I will send to your address. Just make sure that you have the payment ready. Yes, for transparency. I will pay in diamonds. Diamonds? Yes, that is how we pay our clients. Because it is easier to do that than cash. I cannot transfer that amount of money through the bank. I look forward to our transaction. Marcelo, kumusta yung drugs? Ready na ba para sa mga Aprikano? Ayun nga, senyor, binubuo pa namin. Ayusin nyo na yan. Ang ibabayad sa atin ng mga Aprikano, yun naman ang ibabayad natin sa mga Montenegro. Ayoko dumating pa tayo sa punto na magkasubukan kami ni Ramon. Senyor, may naisip po kung maaaring makatulong sa problema ninyo sa mga Montenegro. Ano yun? Good morning, senyorita. Okay lang ba kayo? Ay, naku, Manang. Mararamdaman ko pa kaya maging masaya kung ganitong desisyon para sa akin ni Mamita. Dapat po ipaglaban ninyo ang sarili ninyo. Hindi dapat pinipilit ang isang bagay sa kahit na sino kung hindi naman niya gustong gawin. Sana pinotektahan at iningatan kayo ng lola niyo. Pero Manang, wala akong boses dito sa bahay. Buti pa kayo, naiintindihan ako. Sana may lola o magulang din ako kagaya ninyo. Salamat. Dahil ang tingin niyo sa akin may halaga. What do you mean, Manang? Kasi yung anak ko, kahit na anong gawin ko, ayaw nang sumunod sa akin. At walang halagang binibigay sa pagiging ina ko sa kanya. Huwag ka mag-alala, Manang. I'm sure someday, makikinig din siya sa inyo. Sana nga. Naawa ako kay senyorita. Naiipit siya sa isang sitwasyon na hindi naman niya gusto. Hindi. Parang ang anak mo lang yan. Ang kaibahan lang,
Si Marites, may magagawa. Si Senyorita, wala. Eh si Tess naman hindi lumalaban eh. Lagi na lang siyang nagpapaapi kahit na lagi siyang sinasaktan ni Rigor. Dahil hindi niya kayang ipaglaban ng sarili niya na pwede mong gawin para sa kanya bilang ina. Eh sa inyong dalawa, ikaw lang naman talagang pinakamatapang eh. Kanino pa ba magmamana yan si Tanggol kundi sa'yo? Ginawa ko ng lahat, Noy. Eh ayaw niyang sumunod. Matitiis mo ba siya dahil hindi niya minana ang katapangan mo? Wala kang choice. Kundi tulungan ng anak mo. Ina ka niya. Tama ka. Kailangan kong kumilos. Ako ang magsusumbong sa asawa niya. Go ako dyan. Kailangan maparusahanin si Lena at si Rigor. Kailangan maibig na sila. Kasi gano'n, makabalik na tayo sa bahay natin. Hindi tayo busamos dito sa bahay na ito. Marcelo. Senyor Facundo, pasensya na po. May kaunting problema lang po. Anong problema? Sila Tanggol po, wala po sila dito ngayon eh. Umalis po sila. Ano? Aba Marcelo ngayon yung operasyon natin. Hindi pwedeng hindi matuloy yan. Ano ba, humihina ka na yata, hindi mo kayang kontrolin yung mga bagong tauhan mo? Na pa senyor eh. Hirap na po ako. Masakit na po sa ulo, senyor eh. Ilang beses ko na po sila kinausap. Matitikas talaga. Ang hirap pasunurin. Malaki ang ginastos ko dyan sa Tanggol na yan sa mga kasama niya. Hindi pwedeng hindi matuloy ang operasyon ngayon. Importante ang transaksyon na ito, alam mo yun. Ano pa senyor? Masakit na nga po ang ulo. Hirap na po ako. Kung gusto niyo po tirahin ko na po silang lahat eh. Eh anong mangyayari kapag ginawa mo yon? May ipapalit ka ba sa kanila ngayon din? Sige po, senyor. Hanapin ko na lang po. Kayo maglala, patitinuin ko sila. Puro ka, huwag mag-alala. Gawin mo! Hindi po. Selo, yung mga naiwan dito. Nasa si Tanggol? Di po namin alam. Ang alam lang po namin, nakipaglibing. Nakipaglibing? Ilang ka sila? Tama! Patayin ko na yung mga yan eh! Baka hindi nila kilala kung sino talaga ako! Tama na! Tama ako! Hindi ko alam kung paano ako nagkamali sa pagpili ng tao. Ikaw kasi, nakita mo lang magaling, bakit pagpagpakan? Bumilib ka na agad. Matitigas talaga ulo ng mga yan. Lalo na yung si Tanggol. Kasi si Chief Espinas, nahihirapan sa mga yan. Hindi sumusunod. Nung nasa kulungan kami, kaya ako gusto ko nang yariin yung mga hayop na yan. Pag hindi ko pa sila napatino at hindi ko sila napasunod sa akin, pagkatapos ng misyon na ito, ililigpit ko na sila. Asa si Tinding, Noy? Nasa kwarto ko, mataas ang BP and pinapahinga ko muna. Kailan ka pa naging doktor? Si Mutong amo natin kuha ng katulong yung mayroong mga kondisyon. Nasobrahan kasi ng taba. May problema ka sa taba? Hindi ho, nilantakan kasi yung taba ng sinigang, yun, tumaas ang presyo. Di pala muli mo ng kangkong! Huwag yung baboy yung sinisisi ninyo! Kung hindi nakatulala, hindi ba sila aray? Mataas ang BP nyo. Tinding! Noy! Wala na. Boss, dyan na po sila Tanggol. Saan kayo galing? Ang tigas talaga ng ulo mo! Hindi ka ba talaga makikinig? Hindi ka susunod! Gusto mo tapusin na kita dito! Kung itututok mo sa akin yung baril, putok mo na. Hindi ako natatakot yan. Alam mo namang may lakad tayo! Alam mo namang mainit kayo sa pulis! Tapos nagkagala pa kayo! May pinuntahan lang kami. Nakipaglibig kami kay Babol sa kay Mayor. Gusto mo isunod ko na kayo ngayon? Ha? Ha? Sige. Iputok mo. Total, wala na rin namang kwenta ang buhay ko eh. Ganon. Talaga sinusubukan mo ko, ha? Sige. Ituloy mo yan. Pag kinalabit mo yan, magkakaubusan tayo dito.
mga bata. Ano ginagawa nyo dito? Akala ko ba tinalikuran nyo na kami? Nagkasundo kami na kailangan kami ni Tanggol. Nakapag pinabayaan namin siya, makalala mo paliwara ang batang yan. Kaya kami nandito ulit para sumapi sa inyo. Eh, gano'n naman pala eh. Everybody happy. Yan ang importante sa atin. Yung dapat talaga nagtutulungan tayo at nagkakaisa. Tama yun. Hindi dapat nag-aaway-aaway. Lalo ngayon, napaka-importante ng araw na to. Ang araw ng una nating misyon. Ang pinaka-importante talaga, magtrabaho tayo ng maayos para maging masaya tayo kapag napasaya natin si Senyor Facundo sa trabaho natin. Maniniguro lang kami. Baka pagkatapos ng misyon na to, ilaglag niyo pa kami. Hindi mangyayari yan. Alam mo kami, magaling kami mag-alaga ng mga nagtatrabaho sa amin. Kaya nga na kung tinatarantado kami. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Baka sa bandang dulo nito, kami pa ilalaglag niyo. Pinapangako ko sa inyo, kapag maayos ang trabaho ninyo, magiging maayos ang pagsasama natin. Nandito po ba si Colonel Suarez? Opo. Ano pong kailangan nila? May irereklamo kong pulis. Si Rigor Dimagi ba? Sir, yung naghahanap po sa inyo, magre-reklamo po yata. Sino? Tinding! Anong ginagawa mo rito? Hapon, Colonel. Reyes, kumuha ka ng upuan. Paupuin mo si Tinding. Kuha. Colonel, irereklamo ko po si Rigor. Bakit? Anong ginawa niya? Ibinahay po niya yung kasamahan niyang pulis, si Lena. Si Cortez? Oo, kabit siya ni Rigor. At ngayon buntis pa. Wala ba kayong ideya kung anong nangyayari sa presinto ninyo? Alam mo, Tinding, mabigat na paratang yung sinasabi mo. Ay hindi po ito paratang. Totoo po ang sinasabi ko. Nandun sila sa bahay, puntahan niyo po. Sige, pakakausap kita sa opiser na pwedeng makatulong sa'yo para maisampa ang reklamo. Paimbestigahan natin to. At kapag napatunayan na nagkasala si Dimagiba, pwede siyang masibak sa trabaho at makulong. Anong ginagawa mo dito? Nagsumbong Panahon na para malaman ng buong mundo ang kahiyupang ginawa mo at mawala ka na sa serbisyo. Hayop ka, Tinding! Bago mo sabihin, isipin mo kung sino sa ating dalawang talagang hayop. Dimagi ba? Pinapatawag ka ni Colonel Suarez. Dimagiba, ayokong masira ang imahen ng mga kapulisan ko rito. Bilib na bilib pa naman ako sa'yo pagdating sa trabaho. Pero sa ganito, Matagal na kasi kami mag-aaway ng biyanan ko, sir. Kaya gumagawa ng kwento yan. matinding akusasyon to. Pwede kang masibak at makulong. Sayang naman, kapopromote mo pa lang. Pero huwag kang mag-alala. Hanggang walang ebidensya na makapagpapatunay na binabahay mo nga si Cortez, wala tayong problema doon. Umuwi ka na muna. Ayusin mo yung gulo. Ako na muna ang bahala rito. Sige lang po. Marites! Marites! Hindi! Kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. Teka muna, nakita daw kayo ni Rico sa bulo na mamasukan ka raw. Kasama mo ba si Noy? Saan ka nagtatrabaho ngayon, ha? Ayos lang ako. Saka na natin pag-usapan tungkol sa akin. Oo, nagkita kami ng hayop ng asawa. Gigil na gigil ako. Sabi ba naman doon sa amo ko? Basura ugali ko? Siya itong immoral? Ako naman, kasi naman, dapat hindi ka na nagpakita kay Rigor. Lumalaki lang yung gulo eh. Tapos, nabanggit na rin sa akin, nagkikita daw kayo ni Tanggol. Totoo ba yun? Ang pinagsasasabi na talaga sinungaling yung asawa mo. Gusto niyang siraan ang pagkatao ko bago ko siya maisumbong sa hepe niya. Pwes, nagkakamali siya. Inunahan ko siya. Ano ibig sabihin? Dali ako sa presinto. Inireklamo ko sila ni Lena. Ano? Hindi, pinalalaki mo lang yung gulo eh. Hindi ko pinalalaki. Tatapusin ko. Dapat mawala yan si Rigor sa serbisyo. Ano pa hinihintay mo? Tayo na! Ano tayo na? Hindi ka na pwede magpunta sa bahay, ha? Yung huli kang nanggaling doon, ang laki-laking gulo na ginawa mo. Hindi ko na pababayaan na mangyari ulit yun. Marites, dapat lang mawala yung kabit na yun sa bahay mo. Kung hindi mo kayang gawin, ako na lang ang gagawa. Kakalad ka rin ko si Lena.
palabas sa bahay. Ba't hindi ko ka na makialam? Ako na bahala doon. Kaya ko na to. Kung ayaw mo ko samahan, ako ang mag-isa pupunta doon. Ako mag-isa ang gagawa. Hindi! Teko! Kayo na bahala, Alola. Hindi! Ano? Ginawa ni Tinding yun? Gusto ka talaga niya mawala sa serbisyo? Napakawalang hiya talaga nun. Inaasahan ko naman talaga na darating ang araw na to eh. At ang akala ko, kay Marites mong galing ang reklamo. Pero sa hayop na Tinding pala. Alam mo, si Marites ang sisihin mo. Malamang si Marites ang nagsumbong kay Tanggol, tapos si Tanggol ang nagsumbong kay Tinding. Palibhasa lahi ng mga baluktotang utak eh. Pero Rigor, anong plano mo? Paano tayo? Ramdam ko naman na hindi ako ilalaglag ni Carla Suarez. Pero may mga ibang pulis pa rin na pupunta dito sa bahay para mag-imbestiga. Kaya Lena, kailangan mag-ingat tayo. Kaya kung pwede sana... Sana ano? Sana ano? Anong sabihin mo sa akin? Ano, papalayasin mo ako? Ha? Rigor, hindi ako aalis dito. Bahay ko na rin to. Si Marites ang palayasin mo. Kakainis na eh. Ayan! Lena! Lena, lumabas ka dito! Higap ka! Lena! Ako nang pangako na silang lahat. Lena! Lumabas ka dito! Higap ka! Lena! Igor! Nakuha mo pa talaga pumunta dito? Oo! Nagpunta ako dito para tapusin na ang kababuyan ninyo ng kabit mo! Dapat sisihin mo ang anak ko kung bakit nangyayari to. Dahil hindi niya alam kung paano pahalagahan si Rigor. Paano? Wala siyang natutunan sa nanay niya na asal hayop at walang silbi. Napakawalang hiya mo! Mahal ka lang na anak ko! Sobra-sobra yung ginawa ko para sa anak mo. Malaki ang pagmamahal yung ginawa ko. Walang hiya! Wala kang isusumba sa akin sa pagmamahal mo sa anak mo. Nandiyan ako! Wala kang isinusumba? Eh ngayon, anong ginagawa mo? Ngayon sinisingil mo ako? Yung mga pagmamahal, Rigor? Hindi mo siya mahal! Di ba? Hindi mo ba nakikita? Gusto ka niya maging miserable kagaya ng miserable niyang buhay! Nagyak ka! Ang mahal na! Ang tao ay dahilan bakit namatay ang mga anak ko. Uunahin ko ang pamilya niya. Paubos na yung inuha natin sa mga Montenegro. Papatayin natin si Ramon Montenegro at kukunin natin lahat ng supplier niya. Tiga ako sa bodega natin. Ako naharap sa kanila. Sasakyan ni Ramon yun ah! Para hindi mahalata ng mga kartel, magpapanggap kayo bilang mga drug enforcer. Aalis tayo dito ng buo. Babalik din tayo dito ng buo. Naintindihan niyo? Tsakin nyo lang, makukuha ninyo ang mga diamante. Di ba namin malaman kung magkano yung babayad sa mission namin? Pagkatapos ang mission nito, masisiyahan kayo. Tayo na. FPJ。网友们好，今天咱们聊聊孩子这两个字。我们每一个家庭从孩子一出生，就都无条件的认为我们的孩子是小天使，长大了会成为天才，因为孩子的成长寄托着父母无限的希望。可是孩子长大了，有的孩子很出息，学习优秀，工作出色，而有的孩子资质平平，一生平凡。我们单位有一个小媳妇儿生了一对双胞胎，一儿一女。女儿呢学习非常好，儿子呢学习就很吃力。这个妈妈就特别喜欢女儿，对这个儿子甚至有点讨厌。平常呢交流都带着贬低和不耐烦。这小媳妇儿渐渐的发现每次她生病不舒服时，女儿都没什么反应，而这个儿子呢就显得很着急，给妈妈端水，依偎在妈妈身边。同志们就都说这个儿子可能是来报恩的。所以很多人这样说说有的孩子是来报恩的，有的孩子是来讨债的。天下的父母都觉得孩子出息就是对父母最大的回报。可是生活中很多非常出色的孩子选择出国，不在父母身边，父母真的有病，有的都赶不回来，甚至有的父母病逝都是千里之外委托别人料理。而那些留在父母身边，资质平平，一生平凡，
但是很善良，很孝顺。父母老了，能够照料父母的起居饮食。所以佛家讲，这样的孩子才是真正来报恩的。其实，父母和孩子的缘分也是不一样的。现实社会，太多的孩子不能留在父母身边，也是很无奈的事。父母既要接受孩子的平常，更要学会顺其自然。好了，今天就和大家聊这些，欢迎评论区看到您的留言。再见。Thank you.